Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ano ba ang mas tama? Kailangan ba ng himala bago maniwala? O maniwala muna bago makita ang himala? Para sa iba, gusto muna nila lang himala bago maniwala. Gusto muna makakita ng hindi kapani-paniwala, out of this world, mga imposible, nagiging posible bago maniwala, bago manalangin, bago sumunod sa Panginoon. Sa Ebanghelyo, yung mga Pariseyo nais na namang siluin si Jesus para siya ay mahuli at matapos na yung problema nila sa isang revolusyonaryong tao na nakasama at kilalang-kilala at nagiging bantog na, si Jesus. Kaya ang ginawa nila, hinamon si Jesus. Bigyan mo nga kami ng tanda. Bigyan mo kami ng tanda. Pero ang Panginoong Jesus, napabuntong hininga ng malalim. Kailan ba tayo napapabuntong hininga? Kapag pagod na tayo. Kapag pagod na tayo. Si Jesus, inaasahan niya yung mga Pariseyo bilang mga Hudyo, ang unang-unang maniniwala sa Kanya. Pero kabaligtaran na nangyari. Kaya ano ginawa ng Panginoon? Dahil tanda lang naman ang gusto niyo sa akin, aalis na ako dito, at ganoon nga ang ginawa ng Panginoon. Siya ay lumulan uli sa bangka at tumawid sa kabilang ibayo ng lawa ng Galilea. Nakalulungkot para dun sa mga taong naroroon. Sana marami siyang nagawa na himala. Pero ang problema, puro na lamang tanda ang hinahanap sa kanya. Ang mas mahalaga sa atin, pagka minsan, kailangan natin munang maniwala. At pag naniwala tayo, susunod at susunod ang mga himala, sagot sa ating mga katanungan, katuparan ng ating mga pangarap, mga minimithi
at hinahangad natin ay darating. Maniwala muna tayo bago ka makakakita ng himala bilang tanda ng kapangyarihan ng Diyos. Nakakapagod din po iyan. Kung ikaw yung isang tao na laging hinihinga ng tanda, sige nga, patunayan mo sa akin na mahal mo ako. Sige nga, ipakita mo nga na ikaw ay deserving ng aming respeto at pagkilala. Sige nga, ipakita mo sa amin ang magiging palatandaan ng magsisiguro na kami ay dapat sumunod sa iyo. Nakakapagod po. If you will live just by signs. Pero alam naman po natin, kung magbibigay man ng himala bago maniwala, iyon ay inisyatibo ng Diyos. Diyos ang gumagawa nun. Sarili niya at kusa niyang gagawin. Hindi hinihingi ang himala bago maniwala. Yaan ay kusa ng Diyos. Ang bahagi natin ay maniwala muna bago maghimala. Nakita niyo pa pagkakaiba? Sa Diyos, pwede niyang gawin, maghihimala muna siya bago maniwala ang tao. Pero sa tao, hindi mo kailangang hanapin agad ang himala, saka ka maniniwala. Sa bahagi naman ng tao, kailangan maniwala muna tayo bago makakita ng himala bilang tanda. Makailang beses na nating naranasan iyan. Magtrabaho muna tayo bago makakaroon ng pag-asenso sa buhay. Hindi natin hilingin sa Lord, Lord, payamanin mo ako. Ma-promote sana ako, Lord. Gawin mong maghimala ka, Panginoon. Pagalingin mo agad ako sa aking mga karamdaman. Minsan, kung makakapagsalita ng diretso ang Diyos sa atin, sabihin ng Diyos sa atin, ayusin mo muna yung pagkain mo. Tanggalin mo muna yung bisyo mo. Makikita mo yung hinahanap mong himala. Gaganda ang kalusugan mo. Magsipag ka muna sa trabaho. Hindi puro chismis. Hindi pagtatago. Hindi pag-aaksaya ng oras sa oras ng paghahanap buhay. Saka mo makikita ang hinahanap mong himala na promotion. Mga bagay po na dapat nating laging isa sa isip. Gumawa muna po tayo. Hanggang makita natin ang himala bilang tanda ng pagiging makatarungan ng Diyos na tunay siya ay nakikinig. Kung maghimala man kung makakita man tayo ng himala at ito ang naging dahilan para tayo ay maniwala, yun ay gawa ng Diyos. Siya na ang bahala doon. Kung gusto niyo maghimala o hindi, bahala ang Diyos po doon. Ayon sa kanyang karunungan. Pero sa ating naririto sa lupa, kailangan muna nating maniwala. Sumampalataya. Magtiwala sa Diyos. Kailangan muna nating maghanap buhay, magsumikap, magpakabuti, magpakabait, at sinisiguro ng Diyos sa atin na ibibigay at ibibigay niya. Hindi siya mahuhuli. In one way or another, ibibigay niya yung hinahanap nating himala. At yon ang tanda ng Diyos para sa atin.